Magandang umaga. Papakita ko po ngayong sa video namin na ito ngayon ay yung aming ranging area sa aming mga darag from our Drainers Darag Farm. Ayan. So, okay, bababa tayo. Titingnan natin isa-isa. After 45 days, pinapakawalan ko na yung aking mga darag dito sa aming backyard. At ito'y trial and error na pinapraktis ko muna ngayon. So, nung pinakawalan ko sila, nasa 70 heads itong mga sisiyo ko. At ngayon ay nasa 2.5 months na sila. So, ito, parang okay naman sila. So, malulusog, masisigla. Dito lang sa area na to. So, malawak naman. Ang every range area ko is 4 meter, 3.5 meter by 15 meter. So pagkakakain nila, ito lang sila kakain, inom, tapos makakagala sila doon sa kabila, which is na naubos na nila kakain yung mga damo. Yun, yung ginawa ko ay nilagyan ko lang ng ipa para doon sila gala-gala. Ito, pagka hapon, medyo mainit itong lugar na ito, nilagyan ko ng daw ng niyog para magsisave sa kanila. Tapos sa gabi, ito sila sampah. Yan lang. Okay naman. Observaran ko naman sila kung ano yung mga posibleng magiging problema sa ganitong kaliit na space sa paglaki nila. So para sa susunod na meron kami mga adjustment kung ano ang gagawin ko. Ito ay nasa 2.5 months pa lang ang edad nila. Ayun, tapos dito sa kabila, sa loob, meron akong mga pullets dito. Isang pullet yung rooster nasa 3.5 months, pero siguro mga 1 kilo na yun. So nasa konti lang to, natira ito sa ibang orders, so napalaki sila, puro lang sila roosters. So itong area na ito, pagka na-harvest ko na itong mga rooster ko na ito, ay lagyan ko na naman ng isang batch ng aking mga sisiyo. This is nasa brooding area pa, sa hardening area. So ito, kaya dito sa kabila, hardening area 1 ito, saka yung number 2, may diretso din siya na galaan, which is na may partition sila bawat isa. So hindi sila pwedeng makapasok sa kabila kasi nasa ugali ng darag na binubuli yung mga bata sa kanila or baguhan sa flocks. So hindi mo sila basta-basta ilagay yung kabilang galing sa kabila na batch ilagay mo sa kanila. Pero kung minsan na ginagawa ko ay sa gabi ko nilalagay, o di kaya maramihan din ang ilagay mo sa kanila, idagdag mo sa kanila para hindi nila alam. Kasi pag isa lang yung nilagay mo at saka lalong nakitanan siya ng mahina siya, ay lalong bubulihin siya at ay pwede nilang patayin, at pwede nilang may ugali silang patayin yung mahina na sisiyo. Yan. So tapos pupunta tayo sa kabilang range, third range. So nasa another 15 and 16 batch pinag-combine ko kasi ibang araw lang naman yung gap, so para alos pa rin na sila. So itong area naman ito, pwede rin siya sa kabila, gaya na ito, nasa 88 ito, 88 heads na sisiyo. So under observation pa naman namin ito kung kakasya hanggang sa paglaki nila. Ayan.
Ito nasa mga 2 months na ito. 2 months. So yun, gaya ng kabila, meron ding poste at may net. Ayun, dito lang din sila makakapaggala. Dito sila kumakain at umiinom. Kaya ayun, tatry namin ito ulit. Pagka susubukan natin pasukin kung ano sila kailap. Yun. Ganyan. Yan. Ganda. Yan sila. Ganyan sila karami. 88 ito. Wala akong ginagawa sa inyo. Hirap pulihin. Para mga ibon, mga malipad. Yan. So, babalik sila sa bahay nila. Ganyan lang po. Yan. Yun, papasok sila sa bahay nila. May lilim dito. May ilagay akong dahon ng niyog para hindi sila masyadong mainitan. Yun. Ayun. Sige na, labas. Labas. Okay. Sige, lipat tayo sa kabila. Yan, yung partition. So, 1, 2, 3. 4. Dito sa kabila ang number 4. Sige, tingnan natin yung number 4. Yung number 4 is isang rooster. Binukod ko. Walang occupant dito. So, piniprepare ko ito for the next batch ng aking mga darag. Around 100 heads doon sa brooding area. Uy! May nakapangalabas ang isa. Wala. Yun yan ang problema sa darag. Naghahanap talaga ng mapapasukan. Yan. Malaki rin itong area na to. Hanggang doon nakanet din yan. So kikita natin sa labas mamaya. Papakita ko yung every partition. Saka yung ika-fifth. Ayun. Mga Rhode Island ko naman na ito. Kasi gusto namin mag-produce ng Rhode Island. So itong mga pullets ko na ito nasa 20 weeks na. So magningitlog na. Hinihintay ko na yung itlog nila. So, tapos doon naman sila sa kabila makakapag-gala. Yun ang area na to. Buong area na to, yan ang gala nila. Which is pwede ko rin gawin darag later on na ranging area. So yun, titignan natin yung isang batch ko pa na sisiw. Nagpagawa ako ng isang kulungan, is ito na nakadikit sa bakod. Wala na kaming space, wala na backyard. So ito, binukod ko yung mga lalaki sa mga babae. Ito. Mga lalaki. Iniwalay ko yung mga babae. Madali ko silang alagaan. Ito for selection. Process na ito na pinakondisyon at maging breeding material. So nasa 28 hens, pullets. At sa yung pakarels around 15 to 19 pakarels. So itong batch na ito, iba na. Okay, pupunta tayo sa brooding area. So ito yung dinesign naming brooding cage na may lamang around 66 to 80. Tapos dalawang layer. So may partition. Ang ginawa namin dito, may partition, pwede rin siyang
hati. So, kung konti lang yung so, ito batch 20. So, nasa 38, 90 sila dati. 38 nabawasan na 52 nabenta. So, 38 na lang. So, ito yung mga record ko sa vaccination, saka yung pag-transfer ng brooding places, saka growing out, finishing, saka yung pag-deworm. Tapos, sabi ko na natin yung yun, mga tapos, itong nasa baba is batch 18. So, nasa 41. Dati, ilan sila nito? 47. Yan. Sabi naman tayo. 1 month. Tapos, ito. Seleksyon namin ito para sa building material ito. May halong Rhode Island ko. So, selection ko ito from egg until incubation. Natuloy ko yung itlog. Saka gawin ko itong feeding material. Tapos, napunta tayo sa brooding cage. Ito yung batch yung kakalabas ng napapakita ko lang. Pamilita ko. Ito yung 88 heads. So, 2 weeks old. Chicks. Sisigla. So, yung ginawa kong parang madilim na area para sa kanila. Doon sila makakatulog. Dito yung kalabas ng kailan. So, pwede around 100 chicks dito. So, ito laman nila dito ngayon sa loob is around 70. 60 to 70. Okay, tingnan natin yung incubator. Ayan po is nakasalang yung isang batch namin na batch 22, 126 eggs. Ayan po yung incubator ko na ginawa lamang. So, nasa 240 capacity, 220. So, dito 1 layer, 2, 3. So, may abang pang isa. So, yung tray, hindi pa namin nagawa. Pero, okay na. Tested and proven na ito at incubator pa naman. So, wala lang hatcher. Pwede rin siyang direct hatcher na pagka 18 day, eh, gawin mo siyang hatcher. Dito rin na hatch. Kita natin sa loob. Yan po, nagro-roll lang yung itlog. Remoto. Tubig. So, okay. Meron kami ditong hindi na gamit pa. 180 capacity incubator. So, standby lang siya. Pagka meron na namang sunod na itong linggo matatapos, lalagay na naman namin yung isang batch dito sa isang incubator. So, probably we can produce 150 chicks per week. So, we can around 400 chicks per month. So, we can produce. We have 65 hens and 17 roosters. So, okay. Yan lang po. Yung update sa Drainer's Darag Farm ngayong linggo na ito. Salamat po.